Inirekomenda ang kasuhan ng ilang dati at kasalukuyang senador at iba pang opisyal sa draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay sa flood control scandal. Kabilang sa pinakakasuhan, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, napag-usapan na ba ng mga senador itong draft report ng Blue Ribbon? Yes, Jiggy. Nagpulong na ngayong kaninang hapon lamang na yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na mula sa majority block para pag-usapan nga yung laman ng sinasabing draft partial committee report kaugnay sa mga ginawang pagdinig sa flood control scandal. Pero bago yan, nakapanayam natin o na-interview natin Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan ay kinumpirma nga niya na kasama sa rekomendasyon ng draft partial committee report na yan ang pagpapakaso sa 6 na dati at kasalukuyang mga mambabatas. So sino-sino ba yan? Kasama dyan sa draft report na yan, Jiki, yung rekomendasyon na kasuhan sila Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senators Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva at dating Kongresuhan Mitch Cahayon-Uy. At ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, yung rekomendasyon na yan ng paghahabla sa ilang mga mambabatas, wala naman daw yan kinaibahan sa nauna ng rekomendasyon ng Department of Justice at ng Ombudsman laban sa ilang mga nabanggit na mambabatas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. All of them are already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na eh. So as long as our committee report and the recommendations therein are aligned with the practical realities, ibig sabihin nandiyan na, walang problema. Jiggy, nauna nang itinanggi ng mga nadadawit na senador na may kinalaman sila o kasama ba sila sa kumikbak dyan sa sinasabing flood control projects na yan. Bagamat ang ilan sa kanila, gaya nila Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, ay na-link nga ng ilan sa mga tumayo na testigo at resource persons doon sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, gaya na lamang ni Engineer Alcantara at gayon din na nung dating Undersecretary ng DPWH. Samantala, nakausap ko mismo si Senator Joel Villanueva at tinanong ko siya, ano bang reaksyon niya doon sa charges na sinasabi at nire-recommend ng committee report na i-file against him na may kinalaman sa flood control scandal. At narito ang bahagi ng aking panayam sa kanya. Sir, you were among those recommended to be charged, sir. You were those among recommended to be charged by Blue Ribbon, sir. For Blue Ribbon. Sending, sir, the draft report, sir. It's just a draft yet. Draft pa lang, sir. Pero may ilang senador na rin, may mga pumirma na bang senador dito sa draft report at may balita, di ba, na may pumirma pero bumawi para pag-aralan muna. Tama ka, Jiggy. Routed kasi or sinimulan kasing paikutin yung draft partial committee report na yan kahapon. At sabi ni Senator Ping Lacson, nakakuha siya ng 7 pirma kasama yung kanyang sarili. So aside from Senator Ping Lacson, sino-sino pa ba yung mga pumirma? Senator Mig Zubiri, Senator JV Ejercito, Senator Win Gatchalian, Senator Ma'am Aquino, Kiko Pangilinan, and Risa Hontiveros. Pero tama ka, after a few hours, bumawi yung 3 senador ng kanilang pirma. So yung mga bumawi, sila Senators Mig Zubiri, JV Ejercito, and Win Gatchalian. Ang sabi nila, kailangan kasi nilang pag-aralan muna yung laman talaga, no? At aminado naman din talaga, Senator Ping Lacson, na may complexity talaga. At syempre, may issue talaga kung sino-sino yung mga nadawit na pangalan, kasama na yung kanilang mga kasamahan dito sa Senado. So naiintindihan daw ni Senator Ping Lacson yung pagbawi ng ilang mga senador sa kanilang pirma, hindi raw masama ang loob niya dyan as long as nasa rules naman kasi talaga nila na dapat bago pumirma ay aralin muna yung mismong committee report. Kumbaga, Jiggy, naging nakagawian na lang kasi in the recent past na iniikot na lang basta, routed na lang basta yung committee report. Pero kung tutuusin daw talaga, dapat pinagpupulungan pa yan ng mga miyembro ng komite. Samantala, sabi ni Senator Ping Lacson, bukas siya sa anumang magiging rekomendasyon ng kanyang mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee na posibleng ipadagdag o ipabawas doon sa nai-route na o naiikot na draft partial committee report. Pero nanindigan si Senator Ping Lacson na
paninindigan niya na dapat manatili yung rekomendasyon ng pagpapakaso doon sa 6 na dati at kasalukuyang mga mababatas na nabanggit ko kanina. So far, sabi ni Senator Ping Lacson, kailangan makakuha siya ng 11 signatures out of the 20 members of Blue Ribbon Committee para ma-report out niya at maging final na committee report yan, masabi niya at ma-report niya sa plenaryo. Pero pag walang 11 signatures, Jiggy, hindi yan matatawag na committee report at hindi niya rin yan mare-report out mismo sa plenaryo. Jiggy. Kung isusulong ni Senator Lacson yung rekomendasyon niya, anong pwedeng implication nito sa liderato ng Senado? Natanong natin kanina sa Senator Ping Lacson, hindi ba manganganib yung liderato, no? Dahil nga, syempre, Jiggy, ibang usapan yung meron kang pakakasuhan na kapwa senador mo. At ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kung yan daw ay kasama sa magiging implication, then it only means kasama siya doon sa name of the game. At kahit papano daw ay magte-take siya ng responsibility at aakuin niya yung responsibility sakaling mauwi nga sa pagpapalit ng liderato itong naging rekomendasyon dito sa partial report ng Blue Ribbon Committee. Basta ang mahalaga daw, nakapag-usap sila ni Senate President Soto at so far, suportado naman siya ni Senate President Soto. Jiggy. At yung balibalitang magkakaroon ng kudeta ngayong araw sa Senado, anong update tungkol dito? Yes, umugong na naman nga at naging tensyonado na naman, Jiggy, yung pagbubukas ng sesyon kaninang hapon bandang alas 3 yan, ano? Dahil nga umugong na naman yung balita, Jiggy, parang pang ilang araw ko na kasing binabalita yung posibilidad, no, ng kudeta o pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto. At kanina, umugong na naman yan with some reports na di umano ay nakakuha na ng 13 boto. At ngayon, kaka-adjourn lang ng sesyon ay nakita nga natin na ang umupo para mag-preside ay si Senator Loren Legarda. Kung matatandaan mo, sa aking past reports, ang sinasabing umuugong din na pangalan na di umano ay papalit kay Senate President Soto ay si Senator Loren Legarda. Pero just to be clear, Jiggy, hindi napalitan si Senate President Tito Soto. Nananatili siyang leader ng Senado at sa kanyang interview kanina lamang, bago ko tumayo dito, kinumpirma niya na nagkaroon talaga ng attempt na patalsikin siya sa pwesto ngayong araw na ito mula sa minorya, pero napigilan daw yan ng majority bloc. I-discuss ko lang konti yung backgrounder. Bandang mga alas 2 ng hapon, nagkaroon ng caucus yung majority bloc, gaya ng sabi ko kanina, na mga Blue Ribbon Committee members para pag-usapan yung tungkol doon sa report na yan. Pero Jiggy, sinabayan din yan ng meeting naman ng ilang mga taga-minorya. So habang nangyayari yung caucus ng mga senador mula sa mayorya dito sa second floor ng Senado, may nangyayari din na meeting ng minority bloc sa 6th floor naman. At nakita rin natin, hindi ko alam kung pinapalabas natin yung video, na nanggaling mismo sa opisina ni Senator Loren Legarda, sila Senator Amy Marcos at Senator Jinggoy Estrada na mga members ng minority bloc. So talagang kaya lumakas yung ugong na, teka muna, magkakapalitan na ba talaga ng leadership? At bago nga yung mismong sesyon, dumaan sa harap natin si Senate Minority Leader Alan Cayetano at natanong ko siya mismo, magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato? Ang nasagot lang niya sa atin ay, let's see. At nung tinanong ko naman si Senator Ping Lacson about leadership change, sabi niya, hindi yan ang pinag-usapan namin sa loob ng caucus. Ang pinag-usapan daw talaga nila ay tungkol sa draft committee report ng Blue Ribbon Committee. So, sa haba ng kwentong yan at sa haba ng hapon na ito, Jiggy, nananatili ang liderato ng Senado at hindi natuloy ang kudeta at hindi napalitan si Senate President Tito Soto. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.